Yung ating natutunan ng mga awit po ay mahigit na po 100. No? Purihin po ang Diyos. Kita niyo po, no? So, biyaya po yan ng Diyos na atin pong natutunan para po patuloy po natin purihin, dakilain po't sambahin yung ating Diyos na buhay. Kaya dito po tayo ngayon sa atin pong binasa kanina. Dito po tayo mag-aralan po, mga kapatid. At mahalaga po yung ating pag-aaral at nawa po ay ihanda po natin ang ating mga puso, bukas nawa ang ating mga puso para po sa mga mensahe po ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang paksa natin ngayong umaga ay may kinalaman po sa tinatawag po na the spiritual corruption. Okay? The spiritual corruption. Okay? Kung may flood control corruption at may government corruption, di ba ba? Or politics corruption, meron din po tinatawag na spiritual corruption. No? Ang espiritong katiwalian. Okay? So atin pong nakita sa ating paligid, no? Marami po 'yon, mga kapatid. At bakit po nasabi nating marami? Sapagkat nakita ho natin, mga minamahal, na maraming reliyon po ngayon na simbahan na kung saan po ay walang ibang layunin kundi po ay nagpapayaman lamang, no? Kaya po alamin natin kung ano po ba ang sinasabi po ng ating Panginoon tungkol po sa tinatawag po na spiritual corruption, no? Siyempre, kung ang atin munang titingnan sa isang negosyante, siyempre kung sa isang negosyo, pag meron diyang corrupt, ano po yung kasunod? Bankrupt. No? Di po ba? Ganon din po yon ang ating buhay spiritual. Kapag ka merong corruption sa ating buhay spiritual, magkaroon din po tayo ng tinatawag po na spiritual bankrupt. No? Okay? So, malinaw po yon. Kaya, alamin po muna natin kung ano po yung meaning ng spiritual corruption. No? Spiritual corruptions refers to the moral and inner decay. No? Pag sinabing inner decay, ibig sabihin po, panloob na pagkabulok. Okay? Of a person's heart. Tingnan niyo po character or spiritual life caused by turning away from God's truth and choosing sin, pride, and worldly desires. Instead, it is not just outward wrongdoing, it is a deep, eternal decline where values, faith, and conscience become distorted. Pag sinabing distorted, magiging baluktot siya. No? Sabi po dito, become distorted. So, ito po pala yung tinatawag po na spiritual corruption. Na siya po daw, ang meaning ho dito, ay ang kanyang kaso ay turning away from God. No? Tatalikod siya sa ating Panginoon. At susundin niya yung kanyang gusto, yung kanyang nais, na kung saan po ay sundin niya yung kanyang ginagawa na hindi kaayos sa Diyos, yung sundin niya yung kanyang pride, at yung mga tinatawag po na worldly desires. No? Yun po pala ang meaning ng spiritual corruption. Okay? So, meron tayong 4 na bagay na nais ko pong ibahagi po sa inyo about the spiritual corruption. Number 1, dapat po natin makita the root of spiritual corruption. Ano po ba ang ugat
ng espiritual na katiwalian na mga naglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, letter A begins in the heart. Magsisimula po yan sa puso. Okay? Di po ba pagka isang bagay, una sa ating puso, tama po? Sunod sa isip, sunod gawa with action. So, nagsimula po sa puso ng isang tao. Okay? Kaya po, ang sabi po ni Jeremiah, chapter 17, verse 9, sabi po dito, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? Sabi po ni Jeremiah, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Tingnan niyo po, mga kapatid, at totoong masama. No? Yun pala ang puso ng tao, mga kapatid. No? Kaya po, iyan po ang puso ay magdaraya at sabi po ni Jeremiah, totoong masama. Okay? Kaya po, mga kapatid, nagsimula po sa puso ng tao kung bakit magkaroon po siya ng katiwalaan sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Take note, ang ating pinag-aralan po dito, yung mga mananampalataya na. Amen po? Hindi yung sa labas. Hindi tayo na mga mananampalataya sa harapan ng ating Panginoon sapagkat tandaan po natin, napakarami po ngayon na kung saan po ay mga katiwalian o korupsyon sa paglilingkod po, no, sa ating Panginoon. So, begins in the heart. Nagsimula po yan sa puso, mga kapatid. Kaya po ang sabi ko dito sa Romans chapter 1, verse 21 at to verse 25. No? Binasa natin kanina ito sa ating scripture reading at basahin ko po sa inyo sa Tagalog sapagkat napakaganda po sa Tagalog. Sabi po dito sa verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, so mga mananampalataya na ito kasi kilala na nila ang Diyos no? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sabi po ni Pablo, siya hindi nilulahati nilang tulad sa Diyos, ni pinasasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Tingnan niyo po, malinaw mangmang na puso, pinagpadilim. Bakit po? Sapagkat sinabi po ni Pablo na kahit kilala nila ang Diyos, hindi ho nila nilulahati na tulad ng tunay na Diyos. Okay? Verse 22, sabi po dito, ang mga mamarunong ay naging mga mangmang. Tingnan niyo po, mga kapatid. No? Maraming nagmamarunong ngayon, pero pagdating po sa mga salita ng Diyos, naging mangmang po siya sa harapan ng ating Panginoon. Verse 23, sabi po dito, at pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. So maraming mga mananampalataya ngayon na pinapalitan nila ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Nang sabi ni Pablo na ang kalwalhatian pong ito ay hindi po nasisira, mga kapatid. Anong pinalit nila, mga minamahal? Nang isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Kita niyo po? Kaya, kung inyo po napapansin sa mga reliyon ngayon, di po ba? Marami po din Diyos nila yung mga founder. Tama? No, may nakita nga ako sa pinto, may nakalagay ang larawan. Di po ba? Nakalagay pa doon, ikinararangal ko. Ginagawa nilang Diyos, pinapalitan nila ang tunay at totoong Diyos, mga kapatid. Pinapalitan nila ng larawan ng tao na nasisira.
ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at na mga nagsisigapang. Di po ba? Di po ba sa India marami yun? Pagka ang hayop ay gumagalaw sa kanila yan, Diyos. Yun pong paniniwala ng Hinduism. Tama? Hinduism. Okay? Kasama po dito yun, mga kapatid. Verse 24. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, puso ulit. Okay? Sa kanilang puso, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Tingnan niyo po, kapatid. No? Dahil po sa ganong ginagawa ng mga mananampalataya, mga kapatid, ay yung kanilang puso, sabi po ng Biblia, ay marumi, mga minamahal. At dahil marumi ang kanyang puso, ano hong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Sila po ay ibinigay ng Diyos sa kahalayan, mga minamahal. Kaya verse 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Tingnan niyo po, mga kapatid. Malinaw po. Marami ba ngayon yun, mga minamahal? Marami because of the material things. Because of the PMP na tinatawag, yung tinatawag po na power, money, and popularity, mga minamahal. So, ano po pong sabi dito? No? Sabi po ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo, ay pinalitan ang katotohanan ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Sa kanila, mas sigit pa yung nilalang kaysa lumalang. Sinong nilalang? Mga tao, tama? Mga bagay sa mundo. Yung sinong lumalang? Yung Diyos. Yun pala yung kanilang motibo ng kanilang mga puso. So, merong corruption dito, tama? Meron pong tinatawag na spiritual corruption. Merong katiwalian, mga kapatid. Marami pong katiwalian na ginagawa po, mga minamahal, sa kanilang puso sapagkat ito po ay nagsimula sa puso po ng isang tao. Pero may payo po ang ating Panginoon. Ano pong payo ni Lord? Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi po ni Lord, sa pagitan po ni Haring Solomon, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Tingnan niyo po. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Yun naman pala, mga kapatid. Ito po ang payo ni Lord. Iingatan na natin ang ating mga puso ng buong sikap, mga minamahal. No? Huwag po nating hayaan na ang puso natin madaya. Amen po? Huwag po nating hayaan ang puso natin madala sa mali na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi po ni Lord dito, mga minamahal, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Yung puso po ba dinadaluyan ng buhay? Dinadaluyan po ng buhay. Kaya tingnan niyo po ang puso, pagka hindi na yan pumintig, ano na po ibig sabihin? Patay ka na. Di ba? Okay? Kasi ito ang pinakamakina, mga kapatid. Nandito lahat na dugo, siya po ang nagbibigay ng bawat ugat
natin, binibigyan niya, sinusuportahan niya ng dugo. Kaya ang dugo natin nagsisirculate. Tama po? Okay? Kasi buhay po yung puso. Kaya sabi ni Lord, ingatan natin yung ating puso. Maging masikap tayo na ingatan po ito na huwag madaya ng anumang mga aral, ng anumang mga sinasabi po ng mga tao, ng anumang mga gusto ng tao, at dapat sundin po natin yung gusto po ng Diyos. Amen po? Kaya dito po, nakita ho natin mga kapatid, na napakahalaga natin po makita na ang ugat ng spiritual corruption, it begins in the heart. Galing po yan sa puso ng isang tao. Kaya po, di po ba, pagka hindi magandang motibo ng puso, may binabalak po yan. Tama po? Naisip niya yan. Bukas makalawa, pag natukso yan, gagawa na yan ng hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. So, the root of spiritual corruption begins in the heart. Okay? Letter B. Hindi lamang po mula sa puso. Letter B. Caused by rejecting God's truth. Tingnan niyo po. Ito ay sanhi ng pagtanggi sa salita ng Diyos. Maraming Kristiyano ngayon na kahit totoo ang sinasabi sa Biblia, tinatanggi pa rin. So yun po ang ugat kung bakit nagkaroon ng tinatawag na spiritual corruption, spiritual na katiwalian ng isang mananampalataya. Okay, nireject niya, tinatanggihan niya yung katotohanan po ng ating Panginoon. Kaya dito po, mga kapatid, basahin po natin ang 2 Timothy chapter 4 sa wikang Tagalog. Sabi po dito ni Pablo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Tingnan niyo po kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, hindi ho tutuli ang kumakati sa tainga. Okay? Sabi po dito ay magsipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Gusto na nila pakinggan, i-consider ang ginagawa nila na mga masasamang ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Yun lamang pong gusto nila pakinggan. Sabi po ng ating Panginoon, verse 4, sabi, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Yun lamang gusto nila. Gusto nila puro katha. Ibabaling nila yon. Italikod nila ang kanilang sarili sa katotohanan, no? Ng mga salita ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po. Nire-reject nila. Tinatalikuran nila yung katotohanan po ng ating Panginoon. Ano pa po? 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sabi po dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu ng Diyos mismo, nagpahayag po dito. Sabi po dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Tingnan niyo po. Nangyari po ba? Nangyari, marami na po nagsitalikod sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang resulta, nagkaroon ng tinatawag na spiritual corruption ang kanyang buhay sa harapan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ano pa po sabi dito? At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat. Gusto lang niya yung makinig doon na hikayatin siya. Sinasabi ng Panginoon ng masamang espiritu. Kaya po ba, di po ba sabi ni Lord,
Test every spirit. Subukin ninyo ang bawat espiritu, mga kapatid. So ano pa po sabi dito, mga minamahal? At sa mga aral ng mga demonyo. Meron din pala aral ng demonyo. Meron din pala doktrina. Tandaan po natin, there are 3 kinds of doctrine in the Bible. Number 1, the doctrine of the devil, the doctrine of men, and the doctrine of God. Tatlo po yun, kaya meron tayo dyan outline. Di po ba? Kaya ang doktrina mahalaga, yung aral ng ating Panginoon ay mahalaga po. Dapat ang doktrina na ating niyayakap, doktrina mismo ng ating Panginoon. Hindi doktrina ng tao na sasabi-sabi hanggang sa kumalat na, hanggang sa nalaso na ang kaisipan, hanggang sa nagkaroon ng tinatawag spiritual bankrupt ang kanyang buhay, mga kapatid. Bakit? Kasi meron pong spiritual corruption. Mababangkrap po talaga ang iyong spiritual once na pinasok na ng korupsyon o katiwalian ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, ano pa pong sabi, mga kapatid? Sa verse 2, ang sabi, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, marami ngayon nagpapaimbabaw. Pride ang pinapairal, mga kapatid. Marami kami, mayaman kami. Di ba ba? May mga, may mga sasakyan kami. Saan ka pa dyan? Mga dumadalo sa amin, mga abogado, mga doktor, mga architect, mga engineer. Di ba? So, inaano po nila yon, sinasabi nila yon. Kasi po, sila ay nagmamalaki na sasabihin nila na sila ang totoo. Pero pagka ugatin mo ang kanilang aral, meron palang tinatawag na spiritual corruption. Nakukurap na pala yung mga aral na kanilang mga dala-dala. Kaya sabi yun dito, mga kapatid, ay paimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Tingnan niyo po, mga kapatid. Lagi yan binabanggit ang tungkol sa material na bagay. Pero tungkol sa spiritual na bagay, mga kapatid, yung katotohanan na sinasabi po ni Lord, hindi ho nila babanggitin yan, mga minamahal. Ayaw nilang banggitin yan, sapagkat ang gusto lamang po nila, mga kapatid, yung kanilang sariling alam, yung kanilang sariling pagkaintindi at pagkaunawa, na wala naman po sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? So ano pa po sabi dito, mga kapatid? Na hiniruhan ang kanilang mga sariling budi ng waring bakal na nagbabaga. Kaya po, ang kanilang puso, mga kapatid, yan ay makapal na po na para bagang katulad ng isang bakal na nagbabaga, mga kapatid. Pagka ang isang bakal na nagbabaga, di po ba mainit? Tama po? Ganun po ang kanilang buhay, ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. James chapter 1, anong sabi po? Verse 14. Sabi po dito sa wikang Tagalog, kundi ang bawat tao ay natutukso. Okay? Kaya po, hindi po totoo ang kanta ni, sino ba yung kumanta? Utukso, layuan mo ako? Si Eva Eugenio, hindi ba si Imelda Papel? Hindi. Si Eva Eugenio. Kaya anong kanta ni Eva Eugenio? Utukso, layuan mo ako. Ang tukso po ba lumalayo sa atin? O dapat tayo ang lumayo sa tukso? Tayo dapat ang lumayo sa tukso. Para hindi tayo matukso, layuan natin. Tama? Kaya nga, sabi ni Lord, separate your life, mga kapatid. Hiwalay natin ang ating mga buhay. Ang ating mga sarili, mga minamahal.
Kaya natutukso po ang tao po talaga, mga kapatid. Tandaan po natin. No? Okay? Kaya po ang mga mga kanya-kanyang asawa, kailangan laging samahan yung asawa. Kasi nandiyan yung mga tukso. Totoo po yun. Di po ba? Kaya po kailangan laging nakabantay, lagi nandoon, lagi nagpapaalala. Kaya Sister Agnes po, hindi yan humiwalay sa akin. Di po ba? Ako din sa kanya. Kasi mahirap ni tukso. Tama? Okay? Kasi biblical po talaga. Sabi ni Lord, malinaw po kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Tingnan niyo po. Kasi nahihikayat po ang tao talaga. Whether you like it or not, ang tao natutukso at nahihikayat. Amen? Ano pang sunod? Verse 15. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi, ay nanganganak ng kasalanan. Tingnan niyo po. Pagka pala ang kahalayan, mga kapatid, ay naglilihi, ay nanganganak ng kasalanan. Akala ko ang naglilihi, babae lang. Naglilihi din pala ang kalayawan o tinatawag po, mga kapatid, na kahalayan. Kaya, sabi po dito, kung may paglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. Totoo po ba yan? Yes! Di po ba? Kaya marami po na matinding kasalanan sa harapan ng ating Panginoon, ang nangyari ay nagkaroon siya ng tinatawag na death to fellowship sa Lord. Tama? Spiritually speaking, tatalikod siya sa Lord, nawala na siya sa Panginoon. Okay? So, ganun din po, mga kapatid, sa buhay po sa labas. Kung ang buhay po ng mga tao, yan po ay malaki ng kasalanan, yun po talaga ay namumunga ng kamatayan. Di po ba? Minsan, magkakasama yan, nagbabarilan. Tama? Nag-uunsihan. Di po ba? Maraming balita po yan, mga kapatid. Kasi po, yun po talaga pagka nagkaroon ka ng kasalanan. Tama? Sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Now, my point is, corruption does not begin outside, it starts inside. Totoo po ba yan? Yung corruption, nagsimula po yan sa loob, hindi sa labas. Totoo po yan, mga kapatid. Tandaan po natin. Ito po'y paalala ng Panginoon sa atin para tayo maging aware. Amen po? Yun po number 1, the root of corruption. Number 2, the signs of spiritual corruption. Meron po yung mga signs. Ang isang mananampalataya, kung siya po ay nandoon na sa tinatawag na espiritong katiwalian. Letter A, perverted belief and twisted morals. Ibig sabihin po, mga kapatid, baluktot ang paniniwala at liko ang moralidad. Tingnan niyo po, yun po ang mga palatandaan o mga signs na ang isang mananampalataya ay nagkaroon na ng katiwalian sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Galatians chapter 1, verse 6. Sabi po dito sa wikang Tagalog, sabi ni Pablo, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ibanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. So maraming nagsinipat. Yun po mga sign, mga kapatid. Mga palatandaan po yan
na isang Kristiyano magkaroon ng spiritual corruption. Makurap na po ang kanyang espiritu. Na siya po ay lumipat na po sa ibang ebanghelyo. Ibig sabihin, nandun na siya sa hindi tunay na ebanghelyo ng Panginoon, na kung saan po ang Diyos ang siyang tumawag sa atin sa biyaya ni Kristo, sabi po ni Pablo. Verse 7, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi meron ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Meron palang ganun, mga kapatid, Kristiyano. Pinapasama nila kahit katotohanan, sasabihin na, mali yan, hindi totoo yan. Pinapasama nila ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, sa verse 8, kung anong gagawin sa kanila ng Diyos. Verse 8 po, datapat, sabi ni Pablo, kahit mat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, anong gagawin ni Lord? Ay matakwil. Natatakwil pala ni Lord pagka mali yung ating paglilingkod. Amen? Pag mali ang aral na taglay natin, mga minamahal, malinaw po yan. Okay? Pastor, dito ako masaya. Dito ang gusto ko. Ano po bang mas maganda? Ang gusto ni Lord o gusto natin? Gusto ni Lord. Di po ba? Dapat ang gusto ng Diyos ang gawin natin. Hindi yung gusto lang natin para tayo masiyahan. Para yung emosyon natin ay dadaloy sa mga bagay na yan. Mga kapatid, malinaw po na isinusumpa po ng Panginoon. Pagka ibang ebanghelyo ang taglay mo, mga kapatid, at ito ay hindi ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi lamang po once sinabi ni Lord sa pangitan ni Pablo. Pangalawa, sinabi pa uli ni Pablo sa verse 9. Ano sabi po dito? Ayon sa aming sinasabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kinakausap niya dito ang church po, mga kapatid, ng Galatia. Kaya ang sabi ko dito, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Ang nagtatakwil po ang Diyos. Amen po? Hindi ho ang tao. Malinaw po yan, mga kapatid. Kaya ho, kung nasa atin ang katotohanan, dapat ingatan natin. Amen po? Dapat panghawakan natin ang katotohanan po ng ating Panginoon. Kasi po may mga tao na para bagang nakikita nating banal, mga kapatid, no? 2 Timothy chapter 3, verse 5 up to verse 8. Ano sabi po dito ni Pablo? Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Nagkukunwari na sila din makadiyos. Amen po? Nagkukunwari, marami ngayon nagkukunwari na sila po ay mayroong kabanalan. Mga kapatid, di po ba? Kaya po minsan nakakalungkot. Pagka dito po sa simbahan, nakikita natin, merong kabanalan. Pero pag sa labas na, wala nang kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Dapat kung ano ang ugali natin sa church, ganun din ugali natin sa labas. Amen po? Kung tayo may takot sa Diyos sa loob ng church, ganun din tayo. Kung saan lang tayo pumunta, dapat may takot pa rin po tayo sa Diyos. Sapagkat sa mga ito, ang nanggagapang sa mga bahay. Di po ba? Bago mag-eleksyon noon, may nanggagapang, di ba? No? Ano ba sabi dito, mga kapatid? Sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan. Hinihila ng mga iba't ibang pita, mga kapatid. No?
Ano pa po sabi? Na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Naalala ko po, meron kami dati binabaw Bible studyhan sa bayan, kasama po si Brother Louie. Pagka pumunta ka po sa shop nila, sa kanyang lamesa, ganun po kataas ang Bible. Nag-aaral talaga. Nag-aaral siya. Pero ang nakita ko, sa kanyang pag-aaral, hindi pa rin niya nasumpungan yung katotohanan. Bakit? Kasi po, iba pala yung kanyang buhay. Yeah? Iba pala ang buhay niya, mga kapatid. Marami pala siyang asawa. Tingnan niyo po. Kahit anong aral mo dyan, kung ang motibo mo mali, kung ang buhay mo mali sa harapan ng Diyos, hindi talaga yan ipaunawa ni Lord. Amen? Bakit ang puso mo mali, ang motibo mo mali, ang ginagawa mo mali sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Kaya tamang sabi ng Panginoon, na ang sabi po ni Lord, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Katulad po ni James at saka ni Jambres, mga kapatid. At kung paano si James at si Jambres ay nagsilaban kay Moises. Lumaban sila kay Moises. Nilabanan nila katotohanan ng Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ano pa mo sabi dito? Ay gayon din naman, ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip. Mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Tingnan niyo po, mga minamahal. Malinaw po yun. Na once na kinalaban mo ang lingkod ng Diyos, kinalaban mo na rin ang katotohanan. Amen po? Ng ating Panginoon. At kahit kailan, hindi mo matutunan ang totoo at tunay na aral po ng ating Panginoon. Once na kinalaban natin ang katotohanan ng Panginoon, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang gusto lang nila, yung kanila mga ginagawa, at para bagang ginagawa lang nila na panakibutas po ang salita ng Diyos. Amen po? So ano po sabi dito, mga kapatid? That is the letter A ng number 2, mga kapatid, the signs of spiritual corruption. Yun po ang mga sinyalis, mga kapatid. Okay? Yan ang sign, mga minamahal. Ano pa mga sinyalis? Letter B, hardness of heart and dullness to sin. Katigasan ng puso at pagiging manhid sa kasalanan. Grabe po, ano? Meron pala mga Kristiyano, manhid sa kasalanan. Pabalik-balik yung ginagawa. Ayaw sundin ang ating Panginoon. Ayaw sundin ang sinasabi po ni Lord. Katigasan ng puso sa harapan ng ating Panginoon. Kung hindi man matigas, katulad na po yan ng isang gabi. Ang gabi po, kahit anong basa mo, isang drama niyan, ilalagay mo sa gabi. Nababasa po bang gabi? Di ba? Dumadaloy lang tubig, hindi natatablan. Tama po? Tingnan niyo po, yung mga sign ng spiritual corruption. Katigasan ng puso at pagiging manhid sa kasalanan. Ephesians chapter 4 verse 18, ano sabi? Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nagahiwalay sa buhay ng Diyos. Tingnan niyo po. Nahiwalay sila sa buhay ng Diyos. Dahil sa kadiliman ng kanilang mga pag-iisip. Sabi po ni Pablo, dahil sa kahangalan na sa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Tingnan niyo po, yun pala yung mga sign, mga kapatid. Kung bakit ang isang Kristiyano meron ng tinatawag na spiritual corruption. Spiritual na katiwalian sa kanyang paglilingkod sa Lord.
Tingnan niyo po mga kapatid, malinaw po yun. Okay? Verse 13. Anong sabi pa po dito, mga kapatid? Okay? Sa Hebreo, chapter 13, verse 12. Sabi dito, tingnan niyo po, pinapag-ingat tayo ni Lord. Sabi ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, malinaw po, magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Kanina naka-address? Sa mga kapatid. Hindi ho sa labas sinasabi niya, kundi sa mga kapatid, sa loob po ng church. Ano po yung warning ng ating Panginoon? Bakit tayo pinagpaingat ng Panginoon? Baka sakaling meron sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Tingnan niyo po. So, mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi sabi po ng ating Panginoon, sa pamagitan po ni Pablo, baka meron sa atin na isang puso na walang pananampalataya at humihiwalay sa buhay na Diyos. Humihiwalay sa katotohanan salita ng ating Panginoon. Yun po yung mga sinyalis, mga kapatid. Ano pang kasunod? Sa verse 13, ngunit kayo'y mga aralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Tingnan niyo po, dito po tinuturo na dapat daw tayo mga aralan, araw-araw. Di po ba? Ano lang ba tayo nakikita? Nag-aralan? Tuwing linggo lang. No? Tuwing linggo lang. Ang iba wala pa. Tama po? Tuwing linggo tinuturo ni Lord. Kasi baka po maging matigas na ang puso, sabi po ni Pablo, doon sa kasalanan, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, mga minamahal. Unti-unti po, no? Maraming Kristiyano, unti-unti na nanawala sa paglilingkod. Yan po ang mga sign, mga kapatid. No? Umpisa yan ay hindi siya dadalo ng Sunday. Diba? Okay? So, sunod yan, natatabangan na yan. Matabang na sa kanya ang pagsamba sa Lord. No? Pag natabangan na, kahit na pinapaluap yan, wala po yan sa kanya. Dahan-dahan po yan. Hindi naman po bigla yan eh. Tama po? Dahan-dahan po yan na mangyayari po sa buhay po natin. Kaya dapat, huwag nating bigyan ng puwang ang kalaban. Amen po? Huwag natin bigyan ng puwang ang kalaban sa buhay po natin, mga kapatid. No? Malinaw po yun. Na kung saan po ay sa ating pag-aaral nito na letter B, katigasan ng puso at pagiging manhid sa kasalhanan. Now letter C, loving self and sin more than God. Tingnan niyo po, malinaw po yan. No, mas iniibig pa niya ang kanyang sarili at kasalanan kaysa sa Diyos. Marami po ngayon yan, mga kapatid. No? Marami ngayon yan na kung saan po ay ayaw po nilang sumunod sa ating Panginoon. Okay? Sabi dito, Philippians chapter 3, verse 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo. Tingnan po, may mga tao pala, may mga mananampalataya pala na mga kalaban ng cross ni Kristo. Ibig sabihin, kinakalaban ang katotohanan, kinakalaban yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya, delikado po yan mga kapatid. Verse 19, ng kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan dito sa lupa, hindi sa impyerno. Dito po, sa kanyang buhay na ito, merong kapahamakan
Ano po bang kapahamakan mga mangyayari? Mga kapatid, sino ba nagbibigay ng kapahamakan? At siya po'y pinapalo ng Panginoon, mga minamahal. Okay? Ano pa po? Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Tingnan niyo po, meron pala mga ganon. No? Mga mananampalataya kunwari, pero ang Diyos pala nila, yung kanilang tiyan. Binabantayan na niya yung tiyan nila, mga kapatid. So, ano ba po mga minamahal? Ituloy na natin. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Tandaan po natin, dapat ang isipin natin yung mga bagay na makalangit. Amen po? Hindi yung mga bagay na makalupa. Mga kapatid. No? Maraming Kristiyano ngayon na balisang-balisa. No? Na ang gusto nila ay puro lang blessing ni Lord. Kaya sila gumagawa sa church kasi gusto nila bigyan ng blessing ni Lord. Di po ba? Kaya sila nagbibigay para balikan sila ng blessing ni Lord. Tandaan po natin, do not work for blessings. Work for God, and God will give the blessings. Tama po? Amen. Hindi yung gagawa ka para sa blessing. Gawin ko to para may blessing ako. Gawa ka muna sa Diyos. Amen? Gawa ka sa Diyos at ang kasunod ay blessing. Tama po? Okay? Totoo, mahalaga ang blessing, pero hindi tayo gagawa para sa blessing. Amen po? Eh paano kung wala ka ng blessing, hindi ka nagagawa? Amen po? Kaya nga mahalaga, gumawa tayo sa Diyos at ang Diyos ang siyang magpala sa atin. Amen po? Si Lord po ang magpala sa atin. Hayaan natin ang Diyos. Kaya paglilingkod po, wala pong kondisyon. Amen? Hayaan natin ang Diyos ang siya magpala sa atin. Basta gawin lang natin yung tungkulin natin sa Lord. Amen po? Ang ating responsibilidad. Tandaan niyo po, pagka ginawa natin ang ating responsibilidad sa araw-araw, sino po ang mabibenepisyo? Si Lord ba o ikaw? Di ba tayo? Tayo ang magbibenepisyo. Basta tayo gumawa sa Lord. Ang pagsamba po ba, ginagawa mo para kay Lord? Amen. Di mo ba? Unahin natin si Lord. Malinaw po ang prinsipyo ng Biblia. Prinsipyo ng Panginoon. Sabi ni Lord, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sabi ni Lord, shall be given unto you. Malinaw po yun mga kapatid. Kaya po, huwag nating maliitin si Lord. Amen? Maraming Kristiyano, minamaliit si Lord. Di ba? Kawawa naman po sila. Pag minamaliit nila yung tunay at totoong Diyos. Okay? So, ano pa po sabi dito? May mga naglilingkod pala, hindi sila naglilingkod sa tunay na Diyos. Saan sila naglilingkod? Sa kanilang sariling tiyan. Ibig sabihin, gusto lang nila kapakinabangan, mga kapatid. Kaya sabi po dito, pinalalahanan po tayo ulit ni Lord sa pagitan ni Pablo. Romans chapter 16, verse 17, ano sabi dito? Ngayon, ipinamamanhin ko sa inyo, mga kapatid, nakikiusap uli si Pablo sa atin. Na ang sabi po dito, mga minamahal, natandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nakapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Tingnan niyo po, magsilayo sa kanila. Bakit natin silang layuan? Kasi po ito ugali nila. Verse 18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Hindi pala yan naglilingkod sa Lord.
Pero Lord din po yung bibig. Diyos din ang bibig. Di po ba? Ginagamit ang salita ng Diyos. Pero ang motibo po pala, mga kapatid, dino-Diyos niya ang kanyang sariling tiyan. Hindi po pala ang ating Panginoong Jesucristo, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yung mga walang alam sa salita ng Diyos. Yun po ang nadadaya. Amen? Kaya po marami sila ngayon. Marami ang nadadaya. Amen po? Kasi wala silang alam sa mga salita ng Diyos. Mga kapatid. Kasi pagka ikaw ay may alam ng salita ng Diyos, introduction pa lang ng mga ngaral, alam mo na. Amen? Alam mo na agad yun kung yung totoo o hindi. Alam mo na agad yun kung pambobola o hindi. Kaya po sa simbahan, meron din pong corruption. Amen po? Malinaw po yun, mga kapatid. Okay? Now, my point is, when the heart is corrupted, the life eventually shows it. Totoo po ba yan? Kikita, mga kapatid. Pagka ang puso ay may katiwalian sa harapan ng Panginoon, talagang mahahayag po siya. Amen po? Makikita po siya, mga kapatid. Okay? So, malinaw po yan. Yun po ang number 2, mga kapatid, natin na pinag-aralan po ngayon, mga minamahal, yung the signs of spiritual corruption. Yun pong mga sign, mga kapatid. Pinakita na po sa atin ni Lord. Okay? Now, number 3, the consequences of spiritual corruption. Meron din palang consequence pagka nagkaroon tayo ng katiwalian spiritual sa harapan ng ating Panginoon. So, pag sinabi pong consequences, mga kinahihinatnan o kapalit ng ating mga ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Ano po yun? Mga consequences natin sa paglilingkod sa Lord kapag ka nagkaroon tayo ng spiritual corruption. Letter A, broken fellowship with God. Nababasag ang ating fellowship sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, nahiwalay tayo sa fellowship sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, Isaiah, chapter 59, verse 2, okay, na tayo po ay nahiwalay dahil po sa kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Your sins have separated between you and your God. Totoo po ba yan, mga kapatid? Yan po ang nakapaghiwalay sa atin, mga kapatid. Kaya minsan may mga Kristiyano na broken heart. Di ba? Broken heart. Na basag ang kanilang puso. Basag ang kanilang paglilingkod sa Lord. Mga kapatid. Okay? Ano ba pong sabi dito? Letter B, yung letter A, broken fellowship with God. Letter B, spiritual blindness and deception. Tingnan niyo po. No? Magkaroon tayo na magkabulag tayo. O mabulag tayo sa mga bagay na spiritual, mga kapatid. Kaya sabi po dito, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sabi po ni Pablo, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Diyos
ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan. Amen? Okay? Anong sabi dito? Tuloy ho natin. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalahatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tingnan niyo po. Malinaw po mga kapatid. Maraming nabulag. Maraming binulag ng Diyos ng sanlibutan. Ng mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid. Bisyo kasalanan, Diyos-Diyosan din po yan. Amen po? Pagka manhid ka na doon, Diyos-Diyosan na po yan, mga kapatid. Okay? Ano pa po, mga minamahal? Ituloy natin. Kaya po, tandaan po natin, ang bulag, no, ay umaakay sa kapwa bulag. Saan sila mapupunta? Sa hukay. Pare-pareho silang mapunta sa hukay. Kasi parehas mali. Ang umakay ay mali, mali ka rin. Tama? Kaya ano sabi dito mga kapatid? Matthew chapter 15, verse 14. If the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Tingnan niyo po. Kung ang bulag ay umaakay ng kapwa bulag, pare-pareho silang mahuhulog sa hukay. Sa literal na buhay, mangyari po ba yun? Subukan mo, wala kang paningin. Tapos ang hilain mo, kapwa bulag. Saan kaya kayo pupunta? Di po ba ang bulag ang umakay, hindi bulag? Tama? Para yung kanyang dinadaanan ay hindi siya matisod. Tama? Hindi siya mapahamak. Pero, spiritually speaking, kung mali ang katuruan na nag-akay sa iyo, mali na rin yan ang katuruan mo. Amen? Pare-parehas kayong mali, mga kapatid. Kaya nga po, lagi ho sinasabi na sa bautismo, pagka nagbautismo, mali ang aral na sinasabi sa iyo, walang bautismo na nangyayari. Amen? Bakit? Mali eh. Kailangan tama ang aral para tama ang iyong bautismo. Kasi ang nag-minister niyan, may daladalang aral. Ikaw maling aral. Siyempre, mali din po yun. Ibig sabihin, konektado po yun. Amen po? Konektado yun, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po, my point is, spiritual corruption always leads to distraction. Totoo po ba yan? Yes, totoo yan. Totoo po yan. Magkaroon ka ng distraction sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Pero huwag tayong mag-alala. Tuturuan tayo ni Lord kung paano nating lunasan ang mga bagay na ito. May lunas pa kaya si Lord? Yes! Nalulunasan pa tayo. Hindi pa huli ang lahat. Buhay pa tayo sa mundo. Amen? Meron pa tayong response sa Lord. Ano ang mga lunas? Number 4, the cure for spiritual corruption. Ang lunas ng spiritual na katiwalian. Mga kapatid. Ano po yun? Letter A. Repentance and turning back to God. Amen? Repentance. Pagsisisi sa Lord. Ba't tayo magsisi? Kasi nakagawa ka ng kasalanan sa Panginoon. Alam nga naman si Lord pang humingi ng tawad sa iyo. Di mo ba? At ang pagsisisi, direkta sa Lord. Tama? Hindi pwedeng padaan sa tao. Di ba? Marami ngayon nagkukumpisal. Nagsisisi ako, Father. Di ba? Hindi niya alam
yung sinasabihan niya, mas makasalanan pa sa kanya. Tao dun po yun eh. Dapat direkta ka sa Lord. Amen? Direkta ka sa Lord. Magsisi. Repentance is very, very important to every one of us, and turning back to God. Magbaliklog tayo sa Panginoon. May lunas, mga kapatid. Amen? May lunas ba kapag kagawin natin? Yes. May lunas. Lahat na sugat may lunas. Amen? Gamutin lang, mahalaga. Acts chapter 3, verse 19. Sabi po dito, mga kapatid, ng ating kapatid na Pablo, kaya nga, mangagsisi kayo. Sinong sinasabihan? Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. At mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawaang mula sa harapan ng Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ang resulta po ng ating pagsisisi at pagbalik loob sa Panginoon, ano ibigay ng Diyos sa atin? Kaginhawaan mula sa ating Panginoon. Kaginhawaan sa buhay. Amen po? Kaginhawaan ng puso sa harapan ng ating Panginoon. Malinaw po yan ang pangako po ng Diyos. Repent and be converted. Malinaw po, mga kapatid. Yan pong lunas. Una. Letter A, letter B. Renewing of the mind through God's Word. Renewing of the mind. Kaya malinaw po. Anong sabi ni Pablo? Romans chapter 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito. Turo po yan ni Lord. Mga kapatid, hindi po yan tinuturo ng maraming pastor. Natakot sila kasi baka wala ng tithes. Tama? Natakot sila baka kasi wala na magbigay. Dito po, lahat pinapangaral. Amen po? Hindi tayo natatakot. Bakit? Yung Diyos may-ari ng lahat ng bagay. Amen po? Yung totoong Diyos, mayaman na Diyos. Anong mahalaga? Pera o aral? Dapat aral. Amen po? Kung ang Diyos mo ay tiyan mo, pera gusto mo. Tama po? Marami ngayon yan. Pero kung ang motibo mo tama totoo, ang aral mo tama totoo, abay, sasabihin natin katotohanan. Amen po? Sasabihin yung sinasabi ni Lord. Kaya ang sabi ni Lord, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Gusto ni Lord, magbago na po ang ating pag-iisip. Gusto ni Lord, huwag tayong sumang-ayon sa takbo ng mundong ito. Kaya ang dahilan kung bakit hindi tayo gumagawa ng mga bagay na makamundo. Kasi utos po yan ni Lord. Amen po? Pag sinabi ba ni Lord na wag po talaga? Yes. Pag sinabi ni Lord, wag talaga po. Wag na po maging manhid ang puso natin sa Lord. Amen po? Delikado po, mga kapatid. Ano pa po ang sabi dito? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano hindi alam kung ano talagang kalooban ng Diyos sa buhay po nila. Bakit? Kasi po hanggang ngayon,
nagsisipag-ayon pa sa takbo ng mundong ito. Amen po? Kaya sabi ni Lord, huwag kayong sumang-ayon at magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Mga kapatid, malinaw po yun. Alam niyo po ba, masakit, pero totoo. Amen po? Ano sabi ni Lord? John chapter 8, verse 32, Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman mo ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Transform and renewing of your mind. Mahalaga po, mga kapatid. Yun pong lunas. Amen po? Okay? Yun pong lunas ng ating spiritual bankrupt o spiritual corruption, mga kapatid. Letter C, walking with God. Lumakad na kasama ang Diyos. Amen po? Sino po ba mga lingkod ni Lord na lumalakad kasama ang Diyos? Di ba si Abraham, tama? Si Moises. Sino pa? Si Job. Lumalakad po silang lahat. Nakasama po ang Diyos. Okay? Kaya sabi ko dito, sa Galatians chapter 5 verse 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Take note. Hindi ninyo gawin ang mga pita ng laman, kundi sabi ni Lord, walk in the Spirit. Lumakad na kasama po yung ating Diyos. Letter D. Letter D. Living in obedience with God. Mamuhay na sumunod sa Diyos. Mamuhay na sumunod sa Diyos. Kaya ang sabi po dito ni Pablo, Ephesians chapter 5 verse 1, Be therefore followers of God as their children. Followers, tagasunod, dapat tayo ng Diyos bilang anak ng Diyos. Kanino tayo susunod? Diba? Obligado po sa Diyos kasi anak tayo ng Diyos eh. Amen po? Kung may anak ang Diyos, meron din anak ang Diablo. Siya din po yun, susunod siya sa kanyang ama. John 8:44. Di po ba? Kaya tayo anak ng Diyos, of course, ang susundin natin, yung ating Diyos, yung ating ama, mga kapatid. So malinaw po yun. Be ye therefore followers of God. Tandaan po natin, ang Kristiyano at disipulo, iisa lang po yan. Kung tayo tinawag na disipulo, tayo din po ay Kristiyano. Tama? Kung tayo tinawag na Kristiyano, tayo din po ay disipulo. Anong tawag po doon? Interchangeable. Tama? Interchangeable. Bakit? Sapagkat malinaw pong sabi sa Acts chapter 11 verse 26. Una, tinawag na Kristiyano ang mga alagad o ang mga disipulo sa Antioquia. Tingnan niyo po, mga kapatid. Pag sinabing disipulo, ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. Amen? Tagasunod tayo ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, Be therefore followers of God as their children. Tagasunod tayo followers tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Living in obedience with God. Okay? James chapter 1 verse 22. Anong sabi?
datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Mga kapatid, sa ating pakikinig, huwag lamang dapat pakikinig lang. Amen? Bakit? Pagka pala hindi natin ginagawa yung ating napakinggan, sabi po ni Lord, sa pagitan po ni James, dinadaya lang daw natin ang ating mga sarili. Di ba nakakalungkot pag dinadaya natin sarili natin? Tama po? Malinaw po na sabi po ni James, but be ye doers of the word and not hearers only. Dapat gawin natin. Tagagawa tayo ng salita ng Panginoon at hindi lamang tagapakinig. Sapagkat ang tagapakinig ay dinadaya niya yung kanyang sarili. Sabi po yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Now, my point is, only God can cleanse the heart and restore purity. Tama po? Sino ho ang maglilinis ng puso natin? Si Lord. Sino po ang magbigay ng purity, ng tunay na puso? Si Lord. Amen po? Si Lord po lahat. Kaya kailangan natin si Lord. Amen? Kailangan natin ng Diyos. Sumunod tayo sa sinasabi po ng ating Panginoon. Now, dadako tayo ngayon, mga kapatid, sa atin pong pinag-aralan. No? Ano pong paksa natin? The spiritual corruption. Okay? Now, number 1, mga kapatid, okay, the root of spiritual corruption. Kita ho natin doon kung ano po ang ugat ng katiwaliang spiritual. Okay? Number 2, the signs of spiritual corruption. May mga signs po yan, mga kapatid. And then number 3, mga minamahal, ay the consequences of spiritual corruption. Nakita din po natin yan, mga kapatid. And then number 4, ito po yon. The cure, yung lunas. The cure for spiritual corruption. So, sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid, kapag ka merong spiritual corruption, meron din pong kasunod na spiritual bankrupt. Tama? Mababankrupt tayo sa ating spiritual. Kasi may nangungurap na sa ating spiritual sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon, dito tayo ngayon sa ating conclusion, mga kapatid. So, spiritual corruption begins quietly but ends destructively. Tahimik lang po yan. Tama po? Nagsisimula yan sa tahimik. Okay? Pero, magtatapos po yan sa pagka-distract sa ating buhay spiritual. Tama po? Amen. The solution is not self-improvement and people's counsel. No? Marami nagpapakounsel sa tao, ano bang gagawin ko? No? Ano bang gagawin ko kapag ako ay nanghihina sa aking pananampalataya? Di ba? It is repentance sa Lord dapat. Renewal through God's Word. And surrender all of our baggages to God. Ano po yung mga baggage natin? Mga dala-dala natin sa buhay. Mga pasan-pasan natin. Di po ba? May mga baggage sa likod. Pag may baggage ka sa likod, mahirap
maglakad. Amen? Tama po? Mabigat eh. Pag may bagis ka sa likod, madali kang mapagod. Tama? Madali kang huminto sa paglilingkod sa Lord. Ano po ang dapat natin gawin? Yung bagis na ito, na dala-dala natin sa ating likod, ano gagawin natin? Ibigay po natin sa Diyos. Amen po? Para tayo magaanan sa ating paglalakbay, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid, at nawa tayo po ay pinagpala ng mga salita ng ating Panginoon. Tayong lahat po tumayo.